Pinagtatawanan sa ngayon ang mga analyst ng ESPN sapagkat sila ay sumasablay sa kanilang mga binoto sa mga series, sa mga labanan, sa playoff. Sa series ng Cleveland Cavaliers at ng Indiana Pacers, mas pinili po nila na manalo ang Cleveland Cavaliers kumpara sa Indiana. Nakatanggap ng 11 votes ang Cavaliers, samantalang bokya naman ang Indiana Pacers. Sa kabilang banda mga idol, bokya din po ang Knicks sa botohan kumpara sa Boston na nakatanggap ng 11 votes na manalo laban sa Knicks. Pero anong nangyari? Nanalo ang Pacers sa Cavs at nanalo ang Knicks sa Boston Celtics. You see, nakakaintindi ako na binasi lamang ng mga analyst o ng mga eksperto ang kanilang boto kung gaano kalakas ang mga team na Cavaliers at Celtics sa regular season. Ngunit yung parati kong sinasabi nga ay sa pagpasok ng playoff, walang first seed, walang ang maganda lang kapag sa playoff na ay back to zero. Ang maganda lang kasi sa posisyonan ay magkakaroon ka ng home court advantage, pero kitang-kita naman na sa ngayon ay parang hindi na big deal ang home court advantage dahil so far hirap nga ang mga home team sa mga road team na kahit na sa mismong home court nila, sila ay nilalampaso. Ngayon usap-usapan pa to itong larawang ito na in-upload ng NBA na kanilang tinanggal na ang Denver Nuggets at itong OKC ang kanilang sinali. Yan po ang cover photo ng NBA. Nandyan ang Pacers at ang Knicks na maglalaban sa conference finals. Nandyan ang Minnesota at ang OKC Thunder. Kaya marami ang tumuligsa sapagkat ang OKC hindi pa tapos yung kanilang series laban sa Nuggets. Ibig sabihin ba niyan ay itong OKC na ang aabante? Ayon naman sa mga nagkomento, yan daw ang ebidensya na scripted talaga ang NBA. Ano ang komento ninyo patungkol dyan? I-comment lang. Matatanggap na sana ng Golden State Warriors si Steven Adams, si Brooks at si Tyus Jones kapalit ni Draymond Green. Ito ang isang revelasyon na sinabi ng isang NBA insider na itong si Draymond Green ay muntik nang i-trade ng Golden State Warriors way back 2023 sa Memphis Grizzlies, kung saan si Steven Adams, Brooks at Tyus Jones ang matatanggap ng Warriors. Subalit hindi natuloy ang trade na iyon sapagkat si Tyus Jones ay i-trade ng Memphis Grizzlies sa Washington Wizards. Kahit matagal na yon, 2023, hindi rin po isinasantabi ang isang posibilidad na baka iti-trade muli o susubukan muli ng Warriors na i-trade itong sa Draymond Green. Gayong malaki pa naman ang kanyang value at siguradong sila ay makakademand ng malaki. Pero ang malaking katanungan ay kung papayag rin ba ang Memphis Grizzlies na ituloy na lang ang trade ngayon. Ano ang komento ninyo?